Bakit hindi ka nalang magalit? Bakit hindi mo nalang isigaw sa mukha ko ang lahat ng kinikimkim mo? Mas gugustuhin ko pang saktan mo ako ng mga salita kaysa patayin mo ako ng paunti-unti sa nakakabinging pananahimik na ito. Nakakabaliw, nakakadurog. Ito ang mga salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko habang nakatingin sa asawa kong 5 taon nang tila isang batong walang imik. 5 mahahabang taon na kaming namumuhay sa iisang bubong na parang mga aninong pilit na nag-iiwasan. Ngayon, sa edad na 66, formal na akong nakipaghiwalay at nilagdaan ng aming mga papeles. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko makakahinga na ako ng maluwag. Ngunit 1 taon matapos ang aming paghihiwalay, bumalik siya sa aking pintuan. Umiiyak. Basag na basag. Pero bago tayo umabot sa kanyang mga luha at pagmamakaawa, kailangan nating balikan ang araw kung kailan nagsimulang gumuho ang aming mundo. Nagsimula ang lahat 5 taon na ang nakalipas. Isang maaliwalas na umaga iyon na biglang nagdilim dahil sa isang mabilis na tawag sa telepono. Inatake ang biyenan ko. Dali-dali kaming bumiyahe ng asawa ko papunta sa probinsya. Sa loob ng sasakyan, ramdam ko ang bigat ng hangin. Wala kaming imik habang binabaybay ang mahabang highway. Parehong nilamon ng kaba at pag-aalala. Nang makarating kami sa lumang bahay ng pamilya, naroon na ang 4 pa niyang mga kapatid. Mabigat at nakakasakal ang atmosfera sa loob ng lumang sala. Nag-iwasan ang tingin ng magkakapatid, kani-kaniyang higop ng mainit na kape na tila naghahanap ng pag-asa sa ilalim ng tasa. Alam ng lahat kung ano ang nakasalalay, ngunit walang gustong magsimula ng usapan. Ang huling bili ng doktor, nang huling maospital ang matanda, kailangan na ng biyenan ko ng propesyonal na pag-aalaga sa isang pasilidad o nursing home. Ngunit matigas ang ulo ng aking biyenan. Mas gugustuhin pa raw niyang malagutan ng hininga sa sariling higaan kaysa itapon sa isang lugar na punong-puno ng mga taong pinabayaan ng kanilang mga anak. Basag ang katahimikan nang magsalita ang panganay nilang kuya. Paano na si nanay? Ano na ang gagawin natin ngayon? Walang sumagot. Ang lahat ay nakayuko, naghihintay na may sumalo sa napakabigat na responsibilidad na iyon. Ramdam ko ang malakas na kabog sa dibdib ko. Nanlalamig ang mga palad ko at pinagpawisan ako ng malapot. Pamilyar ako sa ganitong uri ng sakripisyo. Inalagaan ko rin ang sarili kong ina sa loob ng maraming taon hanggang sa huling hininga nito. Alam ko ang matinding pagod sa pisikal, ang puyat na bumabali sa buto at ang unti-unting pagkaubos ng sariling pagkatao. Ngayon na 61 taong gulang na ako noong mga panahong iyon, inaasam ko na sana ang isang tahimik at mapayapang pagtanda kasama ang aking asawa. Gusto ko na sanang magpahinga, ngunit sa isang iglap, nawasak ang aking mga pangarap. Biglang tumikhim ang asawa ko at tiningnan ng kanyang mga kapatid. Ako na ang mag-aalaga kay nanay. Iuuwi ko siya sa amin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Napalingon ako sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Umaasang bawiin niya ang kanyang sinabi o sabihing nagbibiro lamang siya. Ngunit diretso ang tingin niya sa kanyang mga kapatid. Wala man lang siyang sulyap sa akin. Wala man lang palihim na pagpisil sa aking kamay upang magtanong kung kaya ko ba. Para bang isa lamang akong anino, isang palamuti sa aming 35 taong pagsasama na walang boses at walang karapatang tumutol. Nakita ko ang sabay-sabay na pagbuntong hininga ng mga kapatid niya. Nakita ko ang malalaking ngiti ng pasasalamat na gumuhit sa kanilang mga labi, ang pagturing sa kanya bilang nag-iisang bayani ng pamilya. Bayani siya sa paningin nila, ngunit sa akin, siya ang estrangherong nagtaksil sa aming sumpaan na magkasamang magdedesisyon sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa pag-uwi namin, hindi ko na napigilan ang sumabog. Sa gitna ng madilim na kalsada pabalik sa syudad, umiiyak akong sumigaw habang nakatingin sa kanya. Bakit ginawa mo iyon? Bakit nagdesisyon ka ng mag-isa para sa napakalaking bagay na ito? Buhay ko rin ang isinakripisyo mo. Alam mong hindi ko na kaya. Walang emosyon siyang nakatingin sa daan. Nakakapit ng mahigpit sa manibela at sumagot ng may diin. Nanay ko iyon. Wala nang ibang mag-aalaga sa kanya kundi tayo. Ano ang gusto mong gawin ko? Pabayaan siya. Pilit kong ipinaintindi sa kanya ang limitasyon ng aking katawan. Ang pisikal at emosyonal na pasanin na babalikat sa akin bilang isang asawa, ngunit bingi siya sa mga pakiusap ko, para siyang pader na hindi matibag. Sa tindi ng galit, sakit, at pakiramdam na ako ay inabandona ng sarili kong kakampi, nabitawan ko ang mga salitang babago sa takbo ng aming buhay magpakailanman.
Kung susunduin mo siya bukas at iuuwi sa bahay natin, tandaan mo ito, aalis ako. Lalayas ako at hindi mo na ako madadatnan pa. Mamili ka. Biglang pumreno ng malakas ang asawa ko. Umikot ang mga gulong at huminto ang aming sasakyan sa gilid ng madilim at mapanglaw na highway. Walang dumada ang ibang sasakyan. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa halo-halong galit, pagkabigo, at tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Ibinuka niya ang kanyang bibig, huminga ng malalim, at ang mga salitang lumabas doon ay, "Ganyan ka ba kamanhid? Nanay ko yon." Ang boses niya ay parang kulog na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal at pag-unawa sa loob ng 35 taon naming pagsasama, ay tila mga patalim na tumatarak sa aking dibdib. Nanlaki ang aking mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita at naririnig ko. "Nanay mo nga, pero asawa mo ako. Buhay nating dalawa ang nakataya rito." Sumigaw ako pabalik. Ang mga luha ay nag-uunahang pumatak sa aking mga pisngi. "Bakit ikaw lang ang nagdesisyon? Bakit hindi mo man lang ako tinanong kung kaya ko pa? 61 taong gulang na ako. Gusto mo ba akong mamatay ng maaga sa pag-aalaga habang ang mga kapatid mo ay nagpapakasarap sa kani-kanilang buhay?" Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit ang paggalaw ng kanyang panga ay nagpapakita ng matinding pagpipigil. Wala silang kakayahan, wala silang pera, wala silang espasyo sa bahay. Tayo lang ang may kaya. Kaya? Dahil may bakanting kwarto tayo? Dahil maganda ang pensyon mo? Paano naman ang lakas ko? Paano naman ang kalusugan ko? Napahagulgol ako, isang iyak na nanggagaling sa kailaliman ng aking pagkatao, isang iyak ng matinding pagkabigo at pagtataksil. Naramdaman ko ang panlalamig ng buo kong katawan. Wala nang saysay ang makipagtalo. Sa isip niya, siya ang tagapagligtas ng kanyang ina, at ako ang kontrabidang walang puso. Muling pinaandar ng asawa ko ang sasakyan. Wala nang ibang salitang namutawi sa aming mga labi hanggang sa makarating kami sa aming bahay. Ngunit ang gabi na iyon ay simula lamang ng isang linggong tila impyerno. Sa mga sumunod na araw, ang aming tahimik na tahanan ay naging isang madugong palengke ng mga maiinit na salita, araw at gabi. Walang ibang bukang bibig kundi ang isyu ng kanyang ina. Tuwing umaga, bago pa man uminit ang kape, nagsisimula na ang aming sagutan. Tungkulin natin ito bilang mga anak. Kapag ikaw ba ang naging pabigat, iiwan din kita? Sumbat niya sa akin isang gabi habang naghuhugas ako ng pinggan. Binitiwan ko ang baso. Nababasag ito sa lababo. Ang mga piraso ay nagkalat, parang ang aming kasal. Inalagaan ko ang nanay ko hanggang sa huling hininga niya. Alam mo kung gaano kahirap iyon. Nawalan ako ng tulog. Nawalan ako ng sariling buhay. Muntik na akong mabaliw. At ngayon, gusto mong ulitin ko iyon? Gusto mong ibigay ko ang natitira kong lakas sa nanay mong hindi man lang ako paborito? Sumigaw siya at hinampas ang mesa. Huwag mong idamay ang paningin ni nanay sa iyo. Ito ay tungkol sa pagiging tao. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting namamatay ang pagmamahal na itinanim namin ng ilang dekada. Sa ikatlong gabi, lumabas siya ng kwarto dala ang kanyang unan at kumot. Pinili niyang matulog sa lumang sofa sa sala kaysa tumabi sa akin. Tuwing madaling araw, kapag lumalabas ako para uminom ng tubig, nakikita ko siyang nakabaluktot sa maliit na espasyo ng sofa. Minsan, gusto ko siyang lapitan at yakapin. Gusto kong sabihin na, sige na nga, susubukan natin. Ngunit kapag naiisip ko ang bigat ng sakripisyo, ang panghabang buhay na pagkakulong sa loob ng bahay bilang isang tagapag-alaga, naninigas ang aking mga paa. Hindi ko kaya, ayoko na. At dumating ang kinatatakutan kong araw. Ang araw ng paglabas ng aking biyenan sa ospital. Maaga pa lang, gising na ang asawa ko. Narinig ko ang pagbukas ng aparador, ang pagkaluskos ng kanyang mga damit. Nang lumabas ako ng kwarto, nakita ko siyang nakasuot ng maayos na polo, nag-aayos ng sintas ng kanyang sapatos sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ito na ang huling pagkakataon ko. Lumapit ako sa kanya. Ang aking boses ay malamig, matigas, at puno ng pinal na desisyon. Kung itutuloy mo ito, kung lalabas ka sa pintuang iyan at pagbalik mo ay kasama mo ang nanay mo, asahan mong pagtapak mo rito, wala na ako. Natigil siya sa pagsintas. Dahan-dahan siyang tumingala at tiningnan ako ng diretsyo sa mga mata. Ang tingin na iyon, hindi ko makakalimutan ang tingin na iyon hanggang sa araw ng aking kamatayan. Walang galit, walang lungkot,
Walang pagmamakaawa. Isang blanko at nanlalamig na titig. Gawin mo kung ano ang tingin mong tama. Malamig niyang sagot. Tumayo siya, binuksan ang pinto, at lumabas ng hindi lumilingon. Ang malakas na pagbagsak ng pintuan ay parang isang bombang sumabog sa loob ng aming bahay. Naiwan akong mag-isa. Sa buong maghapon, hindi ako mapakali. Inilabas ko ang isang maliit na maleta mula sa ilalim ng kama. Nanginginig ang aking mga kamay habang nilalagay ko ang ilan sa aking mga damit, ang aking passbook, at mahahalagang dokumento. Paulit-ulit akong sumusulyap sa orasan. 1:00 ng hapon, 3:00, 5:00, bawat pagpatak ng segundo ay parang mabigat na bato na dinadagdag sa aking dibdib. Ano na kaya ang nangyayari? Napilit ba niya ang nanay niya? Kasalukuyan na ba silang nagbibiyahe pa uwi? Pagsapit ng gabi, hindi ako makakain. Nagluto ako ng pansit canton dahil iyon lamang ang kaya kong gawin sa sobrang kaba. Ang tahimik ng bahay ay nakakabingi. Bawat pagdaan ng sasakyan sa labas ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Paano kung marinig ko na ang tunog ng wheelchair sa aming garahe? Saan ako pupunta? Sa anak ko? 10:00 ng gabi. Biglang tumunog ang seradura ng pinto. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sofa, naghihintay. Dahan-dahang bumukas ang pinto, pumasok ang asawa ko. Tumingin ako sa kanyang likuran, naghihintay sa anino ng kanyang ina o sa pagpasok ng isang wheelchair. Ngunit wala. Mag-isa lang siya. Nakahinga ako ng maluwag. Tila nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Hindi mo siya tinuloy. Mahina akong bulong, kalahating masaya, kalahating nagtataka, ngunit hindi niya ako pinansin. Naglakad siya palampas sa akin, tila ba isa lamang akong hanging hindi nakikita. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa yelo, walang emosyon, madilim at hindi mabasa. Dumiretso siya sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Kinabukasan ng umaga, nagpa siya akong magpakababa. Nagluto ako ng paborito niyang sinigang na baboy. Gusto kong makipag-ayos. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa ospital. Nang umupo siya sa mesa para kumain, nilapitan ko siya ng may ngiti. Ano ang nangyari kahapon? Pumayag ba ang mga kapatid mo na sa nursing home na lang si nanay? Malumanay kong tanong. Kumuha siya ng kanin, humigop ng sabaw, at nagpatuloy sa pagkain. Hindi niya ako tiningnan. Hindi siya kumibo. Huy, kinakausap kita. Nag-aalala rin naman ako. Ano nga ang nangyari? Ulit ko. Medyo naiinis na sa kanyang pananahimik. Ngunit nagpatuloy lamang siya sa pagmuya. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa kanyang plato. Wala ni isang salita. Wala ni isang sulyap. Akala ko noong una ay nagtatampo lamang siya. Isang pangkaraniwang reaksyon pagkatapos ng isang malaking away. Ngunit lumipas ang isang linggo. Naging isang buwan. Walang imik. Walang reaksyon. Kapag tinatawag ko siya, parang bingi. Kapag nagagalit ako, parang manhid. Nagsimula ang nakakabaliw na katahimikan. Ngunit ang hindi ko alam, ang kanyang pananahimik ay hindi lamang dahil sa galit sa akin. May nangyari sa ospital ng araw na iyon, isang lihim na bumiyak sa kanyang kaluluwa na hindi niya kayang sabihin sa akin. Ano ang nakita niya ng araw na iyon na tuluyang pumatay sa kanyang boses? Hindi ako mapakali kinabukasan. Ang katahimikan niya sa hapagkainan ay tila isang malaking pader na hindi ko matibag. Tahimik siyang humigop ng kape, tahimik na nginuya ang inihanda kong almusal, at tahimik na naghanda para sa kanyang araw. Para siyang isang robot na nawalan ng kaluluwa. Ang matinding kuryosidad at pangamba sa kung ano ang nangyari kahapon sa ospital ay unti-unting kumakain sa aking sistema. Nang makalabas siya ng bahay, hindi na ako nag-atubili. Kinuha ko ang aking telepono at nanginginig ang mga daliring tinawagan ko ang panganay niyang kapatid na babae, si Ate Carmen. Ate! Panimula ko, pilit tinatago ang kaba sa aking boses. Ano pong nangyari kahapon? Hindi na iuwi ni Eduardo si nanay, at hanggang ngayon, ni isang salita, wala siyang sinasabi sa akin. Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ni Ate Carmen sa kabilang linya. Ay nako Helen, isang malaking gulo kahapon. Talagang ipinilit ng doktor na hindi na uubra ang pag-aalaga lang sa bahay. Masyado nang delikado ang kondisyon ng nanay. Kung hindi raw dadalhin sa nursing home na may 24 na oras na nakabantay na mga nurse at doktor, baka hindi na raw tumagal. Umiyak nang umiyak ang nanay. Nagmakaawa kay Eduardo na iuwi na siya. Nakaluhod pa nga ang asawa mo habang umiiyak. Pilit na ipinapaliwanag sa nanay na para sa ikabubuti niya iyon.
Pero alam mo naman ang matanda, pakiramdam niya ay itinapon na siya ng paborito niyang anak. Natahimik ako, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa aking buong katawan. Na-imagine ko ang eksena, ang asawa kong laging nagmamalaki na siya ang sasalo sa kanyang ina, na nauwi sa pagiging walang magawa sa harap ng medikal na pangangailangan. Pero sa likod ng awa ko sa kanya, umusbong ang isang matinding pakiramdam ng ginhawa. Isang napakalaking tinik ang nabunot sa aking dibdib. Ligtas ako. Ligtas ang aking kalusugan, ang aking natitirang mga taon. Nasa mabuting kamay ang biyenan ko at hindi ako ang magpapasa ng krus na iyon. Nasa nursing home na siya ngayon, Helen. Doon sa may magandang pasilidad. Huwag ka nang mag-alala, dagdag pa ni Ate Carmen bago ibaba ang telepono. Nang hapong iyon, pag-uwi ng aking asawa, nagpa siyang basagin ng yelo. Gusto kong gumaan ang kanyang pakiramdam. Gusto kong sabihin na tama ang naging desisyon niya at ng doktor. Nilapitan ko siya habang naguhubad siya ng sapatos sa sala. Nakausap ko si Ate Carmen. Malumanay kong sabi, umaasang titingin siya sa akin. Nasa nursing home na raw si nanay. Alam mo, mabuti na rin iyon. Mas magiging maayos ang pag-aalaga sa kanya roon. May mga profesional na titingin sa kanya araw-araw. Pareho na tayong may edad. Hindi na natin talaga kakayanin ang ganoong kabigat na responsibilidad. Mas makakabuti ito para sa ating lahat. Huminto siya sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Umaasa akong makikita ko ang pagtanggap o kahit anong pahiwatig ng kalungkutan na maaari kong damayan. Ngunit ang bumungad sa akin ay isang mukhang hindi ko nakilala sa loob ng 35 taon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, madilim, at puno ng matinding puot. Isang nakakamatay na titig na tumagos hanggang sa aking mga buto. Hindi siya nagsalita. Wala siyang ibinanggit na kahit ano. Ngunit sa titig na iyon, malinaw kong nabasa ang isinisigaw ng kanyang kaluluwa. Masaya ka na? Masaya ka na at naitapon ko ang nanay ko para sa'yo? Pagkatapos ng nakakapasong titig na iyon, tumalikod siya at pumasok sa kwarto. At simula ng gabing iyon, tuluyan na siyang naging multo. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang aming bahay ay naging isang malamig na sementeryo, kung saan kaming dalawa ang mga naglalakad na patay. Gumigising siya sa umaga, kakain ng inihanda ko, manonood ng telebisyon, ng malakas ang volume, upang matabunan ang anumang tangka kong magsalita, at matutulog sa sofa. Wala siyang kinakausap kundi ang hangin. Tuwing Sabado at Linggo, maaga siyang umaalis ng bahay, mag-isang bumibiyahe papunta sa nursing home upang dalawin ang kanyang ina. Umaalis siya nang hindi nagpapaalam at umuuwi ng ginagabi. Dala ang amoy ng ospital at mas matinding panlalamig sa akin. Hindi niya ako inalok na sumama kahit minsan. Isang buwan ang lumipas sa ganoong sitwasyon. Ika-25 ng buwan noon, ang araw ng pagdating ng kanyang pensyon at ang araw na nagbibigay siya ng budget para sa bahay. Sa buong 35 taon namin, hindi siya pumalya. Ngunit sa matinding galit niya sa akin ngayon, nilamon ako ng takot. Paano kung pati ang suporta niya sa akin ay putulin niya? Paano kung tuluyan na niya akong ituring na walang silbi? Kabadong-kabado kong binuksan ang aking mobile banking app upang tingnan ang aking account. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong pumasok ang eksaktong halaga na nakagawian niya. May bahagyang saya sa puso ko marahil. Sa kabila ng lahat, ay asawa pa rin ang turing niya sa akin. Kinagabihan, naabutan ko siyang nagbabasa ng dyaryo sa sala. Lumapit ako ng may ngiti, sinusubukang maging normal ang lahat. Eduardo, natanggap ko na yung allowance na pinadala mo. Salamat ha. Nag-budget na ako para sa kuryente at tubig. Tapos namili na rin ako ng mga paborito mong ulam para sa buong linggo. Walang reaksyon. Patuloy lamang siya sa pagbabasa. Tila ba isa lamang akong insekto na nag-iingay sa kanyang paligid. Ang pahina ng dyaryo ay mas mahalaga pa kaysa sa aking presensya. Doon na nag-init ang aking ulo. Ang buwan ng pagtitimpi at paglunok ng pride ay tuluyang sumabog. Hinablot ko ang dyaryo mula sa kanyang mga kamay at itinapon ito sa sahig. Ano ba? Bakit hindi ka magsalita? Sigaw ko, ang boses ko ay nabasag sa tindi ng emosyon. Kung galit ka, magalit ka. Murahin mo ako. Sigawan mo ako. Sabihin mo sa akin kung gaano mo ako kinasusuklaman. Pero wag mo akong gawing hangin sa sarili kong pamamahay. Parang awa mo na, mababaliw na ako sa pananahimik mong ito. Ngunit ang asawa ko, sa halip na sumagot, ay tamad na tumayo, pinulot ang dyaryo, at naglakad papunta sa kwarto bago isinara ng malakas ang pinto.
Napasalampak ako sa sahig. Umiiyak ng walang patid. Ramdam ang matinding pagkaawa sa aking sarili. Hindi ko na kaya. Kinabukasan, umiiyak kong tinawagan ng aming kaisa-isang anak na babae si Maya. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagkapipi ng kanyang ama, ang malamig na pakikitungo, ang pagiging invisible ko sa sarili kong bahay. Naawa si Maya at nangakong bibisita sa katapusan ng linggo, kasama ang aking 5 taong gulang na apo na si Lily. Umaasang ang inosenteng presensya ng bata ang magpapalambot sa matigas na puso ng asawa ko. Linggo ng hapon nang dumating sila. Nang bumukas ang pinto, tumakbo papasok ang maliit na si Lily na nakasuot ng kulay rosas na bestida. "Lolo! Lola!" Masayang tili ng bata. At doon, nangyari ang isang bagay na halos magpatigil ng pagtibok ng puso ko. Ang asawa kong 1 buwan ng parang estatwang walang buhay ay biglang lumingon. Ang madilim niyang mukha ay napalitan ng isang napakaliwanag na ngiti. Tumayo siya, ibinuka ang kanyang mga braso, at lumuhod upang salubungin ang aming apo. "Apo ko! Ang ganda-ganda naman ng prinsesa ko. Namiss ka ng sobra ni Lolo." Nagsalita siya. Ang boses niya ay malinaw, puno ng buhay, at walang bahid ng anumang sakit. May boses siya. Kaya niyang magsalita. Kaya niyang ngumiti. Sadyang pinatay niya lamang ang kanyang pagkatao kapag ako ang kaharap. Ang katotohanang iyon ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal. Umatras ako, nagtatago ng mga luhang nagbabadyang tumulo muli. Tiningnan ko si Maya at nakita ko rin ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Maya ang aking kamay at bumulong. "Ako na ang kakausap kay Papa mamaya, Ma. Aalamin ko kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari." Lumipas ang 2 oras ng masayang tawanan nila Lily at ng asawa ko. Habang ako ay nanatili sa kusina, nakikinig sa boses na ipinagkait sa akin ng 1 buwan. Nang makatulog si Lily sa sofa, nilapitan ni Maya ang kanyang ama sa balkonahe. Mula sa siwang ng pinto, pinanood ko silang mag-usap. Nakita ko ang seryosong pagtatanong ni Maya, ang pagkunot ng noo ng asawa ko, at ang mabilis nitong pag-iling. Bumalik si Maya sa loob. Ang mukha ay puno ng matinding kalungkutan at pag-aalala. "Anong sinabi niya, anak? Bakit daw niya ako ginaganito?" tanong ko. Ang puso ko ay nagmamakaawa para sa kasagutan. Huminga ng malalim si Maya. Tila naghahanap ng tamang salita na hindi makakapanakit sa akin bago siya sumagot, "Ma," ang sabi ni Papa. "Ma," ang sabi ni Papa. Pautal-utal na panimula ni Maya. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa aking paningin. Sabi niya, "Huwag ko raw siyang tanungin tungkol sa inyo. Wala raw siyang balak na pag-usapan ang nangyari. At ayaw niya raw talagang makipag-usap kahit kanino tungkol doon. Lalo na sa iyo." Napaawang ang aking mga labi, ngunit walang tunog na lumabas. Tila ba may isang malaking kamay na sumakal sa aking lalamunan. "Ma, baka kailangan lang niya ng mas mahabang oras." Pag-aalo ni Maya, hinahagod ang aking likuran. Baka masama pa rin ang loob niya dahil sa nangyari kay Lola. "Hayaan mo na muna." Lalambot din ang puso ni Papa. Ngunit alam ko sa kailaliman ng aking pagkatao na hindi ito simpleng pagtatampo. Isa itong sinadyang parusa. Pinarurusahan niya ako dahil hindi ko sinuportahan ang kagustuhan niyang maging bayani sa paningin ng kanyang pamilya. Para sa kanya, ako ang dahilan kung bakit napunta sa isang nursing home ang kanyang ina, at ang pananahimik na ito ang ganti niya sa akin. Isang ganting walang pasa, walang dugo, ngunit unti-unting pumapatay sa aking kaluluwa. At tama ako. Hindi lumambot ang kanyang puso. Ang hinihinging oras ni Maya ay lumampas mula sa mga linggo at naging mga buwan. Bago ko pamamalayan, 1 buong taon na pala ang lumipas. 1 taon ng nakakabinging katahimikan sa loob ng sarili naming bahay. Nasasanay din pala ang tao sa kalungkutan. Dumating ang panahon na hindi na ako umiiyak tuwing gabi. Natuto na akong mabuhay na parang isang anino na kasama ang isa pang anino. Nagluluto ako, kumakain siya. Naglilinis ako, nagbabasa siya ng dyaryo. Wala kaming pinag-uusapan, wala kaming pinagtatalunan. Ang tanging boses lamang na naririnig sa loob ng aming bahay ay ang malakas na tunog ng telebisyon na sinadya niyang lakasan araw-araw para takpan ang anumang pagtatangka kong magsalita. Isang hapon, nakipagkita ako sa aking matalik na kaibigang si Cora sa isang maliit na kapehan malapit sa palengke. Kailangan ko ng makakausap, ng taong makikinig sa mga salitang matagal nang nabubulok sa aking bibig. Habang humihigop ng mainit na kape, ibinuhos ko sa kanya ang aking nararamdaman.
Ikinuwento ko na mahigit 1 taon na kaming hindi nag-uusap ng asawa ko, na parang kaming mga estrangherong nangungupahan sa iisang kwarto. Ngunit nagulat ako sa naging reaksyon ni Cora. Humalakhak siya ng mapakla at umiling-iling. Naku Helen, kung minsan naiisip ko na mas maswerte ka pa nga eh, nakangising sabi ni Cora habang hinahalo ang kanyang kape. Iyang asawa ko, pag uwi pa lang galing trabaho, puro bunganga na ang sasalubong sa akin. Bakit daw ganito ang ulam? Bakit daw mainit? Bakit hindi pa plansado ang polo niya? Reklamo rito. Mura doon. Minsan gusto ko na lang ding mapipi siya para makapagpahinga ang mga tainga ko. Baka mas mabuti na iyang ganyan. Walang imik. Walang gulo. Walang away. Napaisip ako sa sinabi ni Cora. May punto siya. Wala kaming sigawan. Wala kaming pisikal na sakitan. Marahil, ito na nga ang bagong normal para sa aming dalawa. Marahil ay kailangan ko na lang tanggapin na hanggang dito na lamang ang aming pagsasama isang kasunduang mabuhay, nang tahimik hanggang sa bawian kami ng buhay. Gumaan ng kaunti ang aking pakiramdam. Nakumbinsi ko ang aking sarili na baka nga mas mainam na ang ganitong kapayapaan. Ngunit ang huwad na kapayapaang iyon ay mabilis na nawasak kinahapunan. Naglalakad ako pa uwi, bitbit ang ilang pinamili sa palengke. Palubog na ang araw at malamig ang simoy ng hangin. Nang malapit na ako sa gate ng aming subdivision, may narinig akong pamilyar na halakhak. Isang malakas, masaya, at buong-buong tawa na matagal ko nang hindi narinig. Napahinto ako sa paglalakad. Nanlamig ang aking mga paa. Kahit malayo, pamilyar na pamilyar sa akin ang bulto ng lalaking nakatayo sa labas ng guardhouse, ang asawa ko. Kinakausap niya ang gwardyang si Mang Tomas. Nagtatawanan sila. Kumukumpas pa ang mga kamay ng asawa ko habang masiglang nagkukuwento. Nakangiti siya ng pagkalaki-laki, ang kanyang mukha ay maaliwalas at punong-puno ng buhay. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno. Pilit kong pinipigilan ang panginginig ng aking mga balikat. Parang pinipiga ang aking puso. Akala ko ba ay hindi niya kayang magsalita? Akala ko ba ay nilamon na siya ng matinding kalungkutan kaya siya nagkaganyan? Ngunit heto siya. Nagagawa niyang makipagtawanan sa ibang tao. Sa isang simpleng gwardiya, habang sa akin na asawa niya ay ipinagkakait niya kahit isang simpleng magandang umaga. Hindi siya napipi. Sinadya niyang maging pipi para lang sa akin. Itinuturing niya akong basura na hindi karapat-dapat makatanggap ng kahit isang salita mula sa kanya. Ang matinding galit at awa sa sarili ay muling sumiklab sa aking dibdib. Paano niya nagagawang maging napakalupit sa babaeng nag-alaga sa kanya sa loob ng 35 taon? Tumakbo ako pa uwi habang patuloy na umaagos ang aking mga luha. Lumipas pa ang 1 taon. 2 taon na ang nakakabinging katahimikan. 2 taon ng pagiging multo. Disyembre noon. Mag-iikalabing-1 na ng gabi ngunit wala pa siya. Nabanggit ni Maya na mayroon daw Christmas party ang mga dating katrabaho ng kanyang ama. Nakahiga na ako ngunit hindi ako makatulog. Pinakikinggan ko ang bawat pagpatak ng orasan. Maya-maya pa, nakarinig ako ng malakas na kalabog sa labas ng pinto. Sinundan iyon ng tunog ng susi na pilit isinisingit sa seradura. Ngunit tila hindi tumatama. Bumangon ako ng mabilis. Binuksan ko ang pinto at muntik nang sumubsob sa akin ang asawa ko. Amoy na amoy ko ang matapang na amoy ng alak. Lasenggo siya, halos hindi na makatayong mag-isa. Bilang isang asawa, hindi ko siya kayang pabayaan. Sinaluko ang kanyang mabigat na katawan at inakay siya papasok ng sala. Hirap na hirap akong alalayan siya patungo sa sofa. Diyos ko, bakit ka nagpakalasing ng ganito? Bulong ko habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Isang tanong na hindi ko inasahang sasagutin dahil 2 taon na niya akong hindi kinikibo, ngunit bigla siyang gumalaw. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay mapula at nakapikit ng bahagya, ibinuka niya ang kanyang bibig. Masaya kasi. Humikbi siya ng bahagya, ang boses ay paos at lasing. Nagkita-kita kaming magkumpare. Ang tagal naming hindi nag-inuman eh. Ang saya. Natigilan ako. Binitawan ko ang kanyang sapatos. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Kinausap niya ako. Pagkatapos ng 2 taong pagtitiis, 2 taong panlalamig, sinagot niya ang tanong ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Puno ng pag-asa ang aking dibdib. Inayos ko ang kanyang unan at kinumutan siya, habang ang mga luha ng kagalakan ay nag-uunahang pumatak sa aking pisngi. Kinakausap na niya ako. Bukas, paggising niya,
Magbabalik na sa normal ang lahat. Mag-uusap na ulit kami. Magiging mag-asawa na ulit kami. Puno ng pananabik akong naghintay sa pagdating ng umaga, naghahanda ng kanyang paboritong pampatanggal ng lasing. Ngunit, paggising niya kinabukasan, totoo nga bang tapos na ang aking kalbaryo o simula pa lamang ito ng panibagong bangungot? Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang nangyari. Nagsalita siya. Kinausap niya ako. Kahit palasing siya, narinig ko muli ang boses niyang matagal ko nang pinananabikan. Puno ng pag-asa ang dibdib ko, habang pinagmamasdan ko ang kisame. Naiisip ko na baka ito na ang simula ng pagtatapos ng aking kalbaryo. Baka kailangan lang niyang mailabas ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng alak para lumambot ang kanyang matigas na puso. Bago pa man sumikat ang ahapaw, nasa kusina na ako. Naghihiwa ako ng luya, bawang at sibuyas. Nagluto ako ng mainit na arroz caldo, ang paborito niyang higupin tuwing nakakainom siya noong mga panahong maayos pa ang aming pagsasama. Amoy na amoy sa buong bahay ang aroma ng niluluto ko. Inihanda ko rin ang kanyang kape, tamang-tama lang ang timpla, hindi masyadong matapang at may kaunting gatas. Inilapag ko ang lahat sa ibabaw ng mesa. Nag-ayos ako ng sarili, pinunasan ko ang aking mukha at nagsuklay ng buhok. Gusto kong salubungin siya ng isang maaliwalas na ngiti. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Lumabas siya, gulo-gulo ang buhok at halatang masakit pa ang ulo dahil sa hangover. Huminga ako ng malalim, pinuno ng tapang at pagmamahal ang aking dibdib. Magandang umaga, masigla kong bati. Nagluto ako ng mainit na arroz caldo. Humigop ka muna para mawala ang sakit ng ulo mo. Nandito rin ang kape mo. Tumigil siya sa paglalakad. Tumingin siya sa akin. Ngunit ang mga matang sumalubong sa paningin ko ay hindi ang mga mata ng lalaking kinausap ako kagabi. Bumalik ang malamig, madilim, at walang emosyong titig na nagpaparusa sa akin sa loob ng 2 taon. Tiningnan niya ang nakahaing pagkain. Pagkatapos ay binaling muli ang tingin sa akin na tila badiring-diri siya sa presensya ko. Walang kahit anong salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ako, naglakad patungo sa banyo, at malakas na isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa tabi ng hapagkainan. Unti-unting nadurog ang natitirang piraso ng pag-asa sa aking puso. Ang lahat ng aking inasahan ay isang ilusyon lamang. Ang asawa kong naging malambing kagabi ay gawa lamang ng alak. At ngayong umaga, nagbalik na ang halimaw ng pananahimik na sumisira sa aming buhay. Napahagulgol ako ng tahimik. Wala na talaga. Hinding-hindi na niya ako kakausapin. Lumipas ang mga araw, naging buwan, at bago ko pamamalayan, 5 mahahabang taon na ang lumipas. 5 taon ng pamumuhay sa iisang bubong na walang ni isang salitang namamagitan sa aming dalawa. Sa loob ng 5 taong iyon, tinangka kong gumawa ng mga paraan. Tuwing kaarawan niya, bumibili ako ng maliit na cake at inilalagay iyon sa mesa. Ni hindi niya iyon ginagalaw hanggang sa masira at itapon ko na lamang. Kapag Pasko, nagluluto ako ng mga paborito niya. Ngunit mas pinipili niyang kumain sa labas o matulog. Naging bato na ang kanyang puso. Paminsan-minsan, nakakatanggap ako ng balita mula sa kapatid niyang si Ate Carmen. Maayos daw ang kalagayan ng aking biyenan sa nursing home. Nakakapaglakad-lakad pa raw ito, may mga bagong kaibigan, at inaalaga ang mabuti ng mga profesional na nurse. Sa isang banda, nakakaramdam ako ng matinding ginhawa at pag-asa. Kung inuwi namin siya noon sa bahay, marahil ay matagal na akong bumigay. Marahil ay nakaratay na rin ako dahil sa matinding pagod sa pag-aalaga. Ngunit ang kapalit ng kaginhawaang iyon ay ang tuluyang pagkawala ng aking asawa. Isang desisyong tama para sa aking kalusugan, ngunit pumatay sa aking kasal. Isang madaling araw, biglang nagbago ang lahat. 3:00 ng umaga nang magising ako dahil sa isang matinding kirot sa aking tiyan. Hindi ito ordinaryong sakit ng tiyan. Parang may patalim na walang awang humihiwa sa aking bituka. Namimilipit ako sa ibabaw ng kama. Pilit na dinidiinan ang aking tiyan upang maibsan ang kirot, ngunit palala ito ng palala. Sinubukan kong tumayo upang pumunta sa banyo, ngunit nanghihina ang aking mga tuhod. Naligo ako sa malamig na pawis at nagsimulang manlabo ang aking paningin. Dahil sa tindi ng sakit, hindi ko na mapigilang dumaing. Tulong, mahina kong usal. Habang unti-unting gumagapang pababa ng kama. Kinailangan kong makahingi ng saklolo. Gumapang ako palabas ng kwarto, ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng tila kuryenteng sakit sa aking buong katawan.
Nang makarating ako sa sala, nakita ko siya. Nakaupo siya sa sofa sa gitna ng dilim, hindi natutulog, tila nag-iisip ng malalim. Eduardo, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay basag at puno ng pagmamakaawa. Tulungan mo ako. Sobrang sakit ng tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Parang awa mo na. Lumingon siya sa akin. Tiningnan niya ang nakakaawa kong kalagayan habang nakadapa ako sa malamig na sahig. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Walang bakas ng pag-aalala o takot na baka mamatay ang asawa niya sa kanyang harapan. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, tumayo siya. Kinuha niya ang susi ng sasakyan mula sa ibabaw ng maliit na mesa at lumabas ng pinto. Hirap na hirap akong inalalayan ng aking sarili papunta sa sasakyan. Sa loob ng biyahe patungong ospital, nanatili siyang tahimik. Nakahawak ako sa aking tiyan, umiiyak at namimilipit sa sakit habang binabaybay namin ang madilim at walang laman na kalsada. Wala man lang siyang sinabing kumapit ka lang o malapit na tayo. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang ugong ng makina ng sasakyan at ang sarili kong mga daing. Pagdating sa emergency room, mabilis akong inasikaso ng mga nurse. Isinakay ako sa isang wheelchair at dinala sa isang kama. Kinabitan ako ng swero at kinuhaan ng dugo. Ayon sa doktor, mayroon akong malalang impeksyon sa bituka dahil sa bakterya at kailangan kong manatili sa ospital ng 3 hanggang 5 araw upang maobserbahan at mabigyan ng malakas na antibiotics. Nang medyo kumalma na ang sakit dahil sa itinurok na gamot, hinanap ng aking mga mata ang aking asawa. Gusto kong magpasalamat dahil kahit papaano ay dinala niya ako sa ospital. Inilibot ko ang aking paningin sa buong emergency room, ngunit wala siya. Tinanong ko ang isang nurse na nag-aayos ng aking swero, "Miss, nasaan po yung lalaking naghatid sa akin?" Ngumiti ng alanganin ang nurse at sumagot, "Ay ma'am, umalis na po siya kanina pa. Pagkababa po sa inyo rito sa entrance, umalis din po agad dala yung sasakyan niya." Parang may malamig na kamay na kumurot sa aking puso. Iniwan niya ako. Dinala niya lang ako rito parang isang sako ng basura na itinapon sa basurahan at pagkatapos ay umalis na. Wala siyang pakialam kung ano ang magiging resulta ng mga pagsusuri. Wala siyang pakialam kung mamatay man ako rito. Sa sobrang panlulumo, kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bulsa at umiiyak na tinawagan ang aking anak na si Maya. Ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari, ang aking sakit, at ang tuluyang pang-iiwan sa akin ng kanyang ama sa ospital. Umiyak si Maya sa kabilang linya at nangakong pupunta agad. Pagkalipas ng 1 oras, dumating si Maya sa emergency room. May bitbit na malaking bag na naglalaman ng mga damit, kumot at mga gamit ko sa pag-o-ospital. Bakas sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Ngunit may nakita rin akong kakaibang emosyon sa kanyang mga mata, isang matinding galit at pagkadismaya. Umupo siya sa tabi ng aking kama. Hinawakan ang aking malamig na kamay at huminga ng malalim. "Ma," nanginginig ang boses ni Maya. "Bago ako pumunta rito, dumaan muna ako sa bahay para kunin ang mga damit mo at mga gamit mo sa banyo. Kasi alam kong wala kang nadala dahil sa pagmamadali." "Salamat anak." Sagot ko, mahina at pagod na pagod. Hinawakan ng mas mahigpit ni Maya ang aking kamay. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. "Ma, nakita ko si Papa sa bahay." Kumunot ang noo ko. Ano ang ginagawa niya? Natutulog na ba siya habang ako ay naghihirap dito? Umiling si Maya. At ang mga susunod na salitang binitiwan niya ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. "Hindi ma. Nang pumasok ako sa bahay." "Hindi ma. Nang pumasok ako sa bahay." Humugot ng malalim na hininga si Maya. Ang mga luha ay nag-uunahang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Naabutan ko si Papa sa sala. Nakabukas ang TV. Nanonood ng paborito niyang palabas. Nakadekwatro pa siya, kalmadong-kalmado habang kumakain ng mani. "Ma, parang walang nangyari. Parang hindi kanya iniwan dito na naghihingalo." Nang tanungin ko siya kung bakit kanya iniwan, kung alam ba niyang muntik ka nang mamatay sa sakit, tiningnan niya lang ako. Isang malamig na tingin, tapos ibinalik niya ang paningin niya sa TV. Walang sagot, walang pakialam. Parang may malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Nawalan ng hangin ang aking mga baga. Napapikit ako ng mariin, umaasang pagdilat ko ay panaginip lamang ang lahat. Ngunit ang amoy ng gamot sa ospital, ang lamig ng swero na dumadaloy sa aking ugat, at ang humihikbing boses ng aking anak sa aking tabi, ay malinaw na katibayan ng aking mapait na realidad. Asawa ko siya, 35 taon kaming nagsama.
Ibinigay ko sa kanya ang aking kabataan, ang aking lakas, ang buong buhay ko. Nang magkasakit siya noon, halos hindi ako matulog, mapainom lang siya ng gamot sa tamang oras. Ngunit ngayon na ako ang nasa bingit ng kamatayan, mas pinili pa niyang manood ng telebisyon kaysa hintayin kung mabubuhay pa ba ang asawa niya. Sa pagkakataong iyon, namatay ang natitirang patak ng pagmamahal at pag-asa sa aking puso. Hindi na ito tungkol sa nanay niya. Hindi na ito tungkol sa naging desisyon namin 5 taon na ang nakakaraan. Ito ay tungkol sa pagiging tao. At ang lalaking nakatira sa bahay ko ay nawalan na ng pagkatao. 3 araw akong nanatili sa ospital. 3 araw akong nakatitig sa puting kisame ng aking kwarto. Sa bawat pagbukas ng pinto, may isang maliit at tangang bahagi ng aking utak na umaasang baka siya ang papasok, baka sakaling nakonsensya siya, baka may dala siyang mainit na sabaw at hihingi ng tawad. Ngunit sa bawat pagkakataon, mga nurse at doktor lamang ang pumapasok. Ni isang text, ni isang tawag, walang paramdam mula sa lalaking sumumpa sa harap ng Diyos na sasamahan ako sa hirap at ginhawa. Si Maya ang nag-alaga sa akin. Siya ang nagpupunas sa akin, nag-aasikaso ng aking mga gamot, at nagbabayad ng aking mga bayarin. Sa bawat pagtingin ko sa aking anak na napupuyat dahil sa akin, mas lalong tumitibay ang aking desisyon. Hindi ko napapayagang maging miserable ang natitira kong mga taon. Kung hindi ko kayang ipaglaban ang sarili ko para sa akin, ipaglalaban ko ang sarili ko para sa anak ko. Ayoko na makita niya akong tumatanda bilang isang aninong walang boses at walang halaga. Nang araw na makalabas ako ng ospital, nakiusap ako kay Maya na ihatid ako pa uwi, ngunit wag na siyang pumasok sa loob. Gusto kong harapin ang asawa ko ng mag-isa. Kailangan kong gawin ito nang walang ibang nakasandal sa akin. Kailangan kong tapusin ang kung anumang natitira sa aming huwad na kasal. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ng pamilyar na katahimikan. Ang amoy ng bahay, ang ayos ng mga kasangkapan, lahat ay katulad pa rin ng dati, ngunit pakiramdam ko ay nakatapak ako sa isang sementeryo. Naabutan ko siya sa sala, nakaupo sa kanyang paboritong silya, nagbabasa ng dyaryo. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. Narinig niya ang mabibigat kong yabag. Ngunit hindi niya inalis ang paningin niya sa binabasa niya. Hindi ako umiyak. Walang pumatak na luha sa aking mga mata. Ang galit at pighati ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Lumapit ako sa maliit na mesa sa kanyang harapan. Ibinaba ko ang aking bag. Dahan-dahan siyang nagbaba ng dyaryo at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay blanko. Naghihintay na sigawan ko siya o baka naghihintay na ipagpatuloy ko ang pagiging sunod-sunuran kong asawa. Ngunit iba ang lumabas sa aking mga labi. Ang boses ko ay kalmado, matatag, at walang kahit anong bakas ng panginginig. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mabuhay kasama ang isang taong hinihintay na lang akong mamatay, panimula ko, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. 5 taon. 5 taon kitang pinagpasensyahan. 5 taon kong inako ang parusa mo sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. Pero noong iniwan mo ako sa ospital, noong pinili mong manood ng TV, habang hindi ko alam kung mabubuhay pa ako, doon ko naintindihan. Wala na pala akong asawa, walang reaksyon sa kanyang mukha. Nanatili siyang nakatitig sa akin, ang panga ay nakatikom ng mahigpit. Dumukot ako sa aking bag. Inilabas ko ang isang makapal na brown envelope na ipinahanda ko kay Maya sa tulong ng isang abogado habang nasa ospital ako. Mga papeles para sa formal na paghihiwalay at paghahati ng aming mga ari-arian. Inilapag ko ito sa ibabaw ng dyaryong binabasa niya. Sumunod kong inilapag ang isang itim na ballpen. Iyan ang mga papeles ng ating paghihiwalay. Patuloy ko, ang boses ay tila yelo sa lamig. Pipirmahan mo iyan ngayon. Hahatiin natin ang pinagbentahan ng bahay na ito at maghihiwalay na tayo ng landas. Wala nang usap-usap. Tiningnan niya ang envelope. Tiningnan niya ang ballpen. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang malamig na paningin sa akin. Pero bago mo iyan pirmahan, bibigyan kita ng huling pagkakataon, dugtong ko. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas, ngunit pinanatili ko ang aking tindig. Kung mayroon ka pang natitirang kahit katiting na paggalang sa 35 taon natin, magsalita ka ngayon, magpaliwanag ka. Sabihin mo sa akin kung bakit, dahil kapag hinawakan mo ang ballpen na iyan ng walang imik, ituturing kong patay na ang asawa ko. Binalot ng nakakabinging katahimikan ng buong sala. Rinig na rinig ko ang paghinga naming dalawa. Tinitigan niya ang ballpen. Unti-unting umangat ang kanyang kanang kamay. Dahan-dahan itong gumalaw patungo sa mesa.
Pinigilan ko ang aking paghinga, nakatingin sa kanyang mga daliri, naghihintay kung kukunin ba niya ito upang tuluyang tapusin ang aming buhay o bubuksan ba niya ang kanyang mga labi upang iligtas ang aming pamilya. Tinitigan ko ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri, parang bumagalang pag-ikot ng mundo sa loob ng maliit naming sala. Hinawakan niya ang itim na ballpen. Umaasa pa rin ang isang tangang bahagi ng aking puso na baka ibabagsak niya ito, baka bigla siyang luluha at yayakapin ako, baka hihingi siya ng tawad at sasabihing ayaw niyang mawasak ang 35 taon naming pagsasama. Ngunit walang panginginig sa kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan. Idinikit niya ang dulo ng ballpen sa puting papel. Rinig na rinig ko ang mabilis na pagkaskos ng tinta sa ibabaw ng papel. Isang maikling pirma, 5 segundo. 5 segundo lamang ang kinailangan upang tuluyang burahin ang 3 dekada ng aming buhay mag-asawa. Matapos niyang pirmahan ang dokumento, ibinaba niya ang ballpen. Hindi siya tumingin sa akin, hindi siya bumuntong hininga. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Tinalikuran ako at tahimik na naglakad papasok sa kanyang kwarto. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang nagsilbing huling tuldok sa aming kwento. Napaiyak ba ako? Hindi. Namatay na ang lahat ng luha ko noong gabing iwan niya ako sa ospital. Kinuha ko ang papel, tinitigan ko ang kanyang pangalan na nakasulat doon. Malamig. Walang buhay, tulad ng taong pumirma nito. Sa gabing iyon, tinanggap ko na naging asawa ako ng isang estranghero. Naging mabilis ang mga sumunod na proseso. Dahil pareho kaming sumang-ayon, hindi na kinailangan pa ng mahaba at madugong labanan sa korte. Naibenta ang aming bahay, ang bahay na saksi sa aming mga pangarap noong bata pa kami, saksi sa paglaki ni Maya at saksi sa 5 taon ng nakakamatay na katahimikan. Hinati namin ng pantay ang pinagbentahan, pati na rin ang lahat ng aming ipon sa bangko. Bumili ako ng isang maliit na apartment, isang kwarto, isang maliit na kusina, at isang banyo. Simple lamang, ngunit ito ang naging panibagong paraiso ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakahinga ako ng maluwag. Wala na akong asawang kailangang pagsilbihan. Wala na akong lalakaran ng dahan-dahan dahil natatakot akong mabulabog ang isang halimaw na walang kibo. Gumigising ako sa umaga at nagtitimpla ng kape para lamang sa sarili ko. Nag-aalaga ako ng mga halaman sa maliit kong balkonahe. Paminsan-minsan, bumibisita si Maya at ang apo kong si Lily. Pinupuno ng halakhak at ligaya ang aking munting tahanan. Naging payapa ang aking buhay. Payapa. Ngunit hindi ko maikakailang may mga gabing binibisita pa rin ako ng kalungkutan, hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil naaawa ako sa 2 taong sumira sa sarili nilang pamilya. Isang buong taon ang mabilis na lumipas mula nang formal kaming maghiwalay. Nakasanayan ko na ang pagiging mag-isa. Isang maulan na umaga ng Martes, habang nagbabasa ako ng dyaryo at humihigop ng kape, biglang tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Maya sa screen. Maaga pa para tumawag siya kaya nakaramdam ako ng kaba. Agad ko itong sinagot. Hello anak, napatawag ka ng maaga? Narinig ko ang mahinang paghikbi ni Maya sa kabilang linya. Ma, tumawag si Tita Carmen kanina. Pamilyar sa akin ang pangalang iyon. Si Ate Carmen, ang panganay na kapatid ng dati kong asawa. Biglang nanlamig ang aking mga kamay. Bakit? Anong nangyari? Ma. Si Lola. Pumanaw na raw kaninang madaling araw sa nursing home. Inatake sa puso habang natutulog. Hindi na raw umabot sa ospital. Natigilan ako. Ibinaba ko ang hawak kong kape sa mesa. Pumanaw na ang aking biyenan. Ang babaeng naging ugat ng pagkawasak ng aking pagsasama. Ang babaeng pinili ng asawa ko kaysa sa akin. Kahit na ang kapalit nito ay ang aming pamilya. Nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa aking dibdib. Wala akong naramdamang saya. Ngunit wala rin akong maramdamang matinding pagdadalamhati. Isang blankong emosyon. Iuuwi raw ang bangkay ni Lola sa probinsya. Doon ang burol. Ma, pupunta ka ba? Tanong ni Maya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Kumunot ang aking noo. Uminit ang aking mga pisngi. Bakit ako pupunta, Maya? Hindi ko na sila pamilya. Mag-iisang taon na kaming hiwalay ng papa mo. Tinapos na namin ang lahat. Kahit silip lang sana, Ma. Para kay Lola. Mabait naman siya sa iyo noong nagsisimula pa lang kayo ni Papa. Hindi anak. Desidido ako. Ayokong makita ang pamilya nila, lalong-lalo na ang papa mo.
Wala na akong obligasyon sa kanila. Pinatay ko ang tawag. Pilit kong ibinaling ang atensyon ko sa dyaryo, ngunit hindi ko na maintindihan ang mga salitang binabasa ko. Naghalo-halo ang mga alaala ang mga panahong. Tinuruan ako ng biyenan ko na magluto ng sinigang, ang pag-aalaga niya kay Maya noong bata pa ito, at ang malamig na tingin ng asawa ko nang iwan niya ako sa ospital dahil sa isyu ng kanyang ina. Lumipas ang 2 araw. Kinabukasan ay ililibing na ang matanda. Sa buong 2 araw na iyon, hindi ako makatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang nakangiting mukha ng dati kong biyenan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi naman talaga ang matanda ang nanakit sa akin. Ang anak niya ang gumawa noon. Ang asawa kong piniling maging pipi upang parusahan ako sa isang desisyong nagligtas sa aking buhay. Nang gabi ring iyon, nagbukas ako ng aparador. Kumuha ako ng isang simpleng itim na bestida. Tumingin ako sa salamin. Huminga ako ng malalim. Pupunta ako, hindi para sa dati kong asawa, at hindi para sa kanyang mga mapanghusgang kapatid. Pupunta ako upang magbigay ng huling respeto sa babaeng minsan ding naging ina ko sa loob ng 35 taon. Kailangan ko itong gawin upang tuluyan ko ng masarado ang kabanatang ito ng aking buhay. Madaling araw pa lamang ay bumiyahe na ako papuntang probinsya. Madilim ang kalangitan at umaambon. Pagdating ko sa lumang bahay ng pamilya nila kung saan nakaburol ang matanda, maraming tao sa labas. May mga naglalaro ng baraha. May mga nagkukuwentuhan at nagiinuman ng kape. Nang makita nila ako, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga matang dating bumabati sa akin ng may ngiti ay ngayoy puno ng pagtataka at bulungan. Ang hiwalay na manugang, naglakas loob na magpakita. Hindi ko sila pinansin. Itinaas ko ang aking noo at pumasok sa loob ng bahay. Punong-puno ng mga bulaklak ang paligid. Sa gitna ng sala ay naroon ang puting kabaong. Lumapit ako ng dahan-dahan. Tiningnan ko ang payapang mukha ng aking dating biyenan sa ilalim ng salamin. Pumikit ako at tahimik na nag-alay ng isang panalangin. Paalam po, nanay. Patawarin niyo po ako kung hindi ko nakaya ang gusto ng inyong anak. Magpahinga na po kayo. Pagkatapos kong magdasal, iminulat ko ang aking mga mata at humarap upang maghanap ng mauupuan. Ngunit paglingon ko, natigilan ako. Parang napako ang aking mga paa sa semento. Nakatayo siya doon, ilang hakbang lamang mula sa akin. Ang dati kong asawa, ngunit hindi siya ang lalaking nakilala ko. Wala na ang malusog at mayabang nitong tindig. Sobrang payat niya. Nakalubog ang kanyang mga pisngi, ang kanyang mga mata ay nangingitim, at puno ng mapupulang ugat, tila ba hindi siya natulog sa loob ng maraming linggo. Ang kanyang polo ay lukot-lukot at halatang hindi na alagaan ang sarili. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang mabilis na panginginig ng kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa akin. Bawat hakbang niya ay tila mabigat na bakal na kinakaladkad niya sa sahig. Tumigil ang paghinga ko. Umatras ako ng bahagya, handang sumigaw kung sakaling sasaktan niya ako o ipapahiya sa harap ng maraming tao. Huminto siya sa mismong harapan ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha na matagal niyang itinago. Ibinuka niya ang kanyang mga labi. At ang boses na umalingaw-ngaw sa aking mga tainga pagkalipas ng 6 na taong pagkakapipi para sa akin ay, "Salamat." Isang salita, isang basag, nanginginig, at paos na salitang nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang boses na iyon, na pinagkaitan sa akin sa loob ng 6 na mahahabang taon, ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malamig na hangin ng probinsya. Hindi ito ang boses ng lalaking mayabang at puno ng galit na nakilala ko noong huli naming pagkikita. Ito ang boses ng isang taong tuluyang nadurog ng sarili niyang mga desisyon. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit ngayon lang. Gusto kong ilabas ang lahat ng galit na naipon sa aking dibdib sa loob ng maraming taon. Ngunit nang tingnan ko ang kanyang kaawa-awang kalagayan, ang mga nanginginig niyang balikat, ang mga matang nagmamakaawa, at ang katawang tila inabandona na, ng sariling lakas na wala ang lahat ng poot ko. Hindi ako sumagot. Tumango lamang ako ng bahagya, tinalikuran siya, at naglakad palabas ng burol. Hindi ko na hinintay ang libing. Sumakay ako sa unang bus pabalik ng syudad. Habang nakasandal ang aking ulo sa malamig na salamin ng bus, tuluyan nang bumagsak ang mga luhang matagal kong pinigilan. Umiyak ako hindi dahil gusto ko siyang balikan, kundi dahil naawa ako sa aming dalawa. Naawa ako sa 35 taon na tinapos lamang ng mapait na katahimikan.
Isang linggo ang lumipas. Bumalik ako sa aking tahimik na buhay sa maliit kong apartment. Nagdidilig ako ng aking mga halaman sa balkonahe nang biglang tumunog ang doorbell. Kumunot ang aking noo. Wala naman akong inaasahang bisita at hindi rin nag-text si Maya na pupunta siya. Pinunasan ko ang aking mga kamay at binuksan ang pinto. Muntik na akong mapaatras sa gulat. Nakatayo sa labas ng aking pintuan ang dati kong asawa. Mas mukha siyang maayos ngayon kumpara noong nasa burol. Nakasuot ng malinis na polo, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang matinding pagod at pangungulila. Nakayuko siya, pinaglalaruan ang kanyang mga daliri, tila isang batang natatakot na mapagalitan. Helen! Mahina niyang tawag sa pangalan ko. Pwede ba akong pumasok? Kahit sandali lang. Gusto ko lang sanang humingi ng isang basong tubig. Nag-aalangan man, binuksan ko ng maluwang ang pinto. Pumasok siya at umupo sa maliit kong sofa. Pumunta ako sa kusina at ipinagtimpla siya ng mainit na tsaa, ang paborito niyang inumin noon kapag umuulan. Nang ilapag ko ang tasa sa maliit na mesa sa kanyang harapan, tinitigan niya ito ng matagal bago dahan-dahang kinuha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang humihigop ng mainit na tsaa. Ibinaba niya ang tasa at tumingin sa akin. At doon, tuluyan siyang bumigay. Humagulgol siya ng malakas, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang magagaspang na palad. Ang lalaking hindi man lang nagpakita ng emosyon nang muntik na akong mamatay sa ospital, ngayon ay umiiyak ng parang bata sa aking harapan. Patawad. Helen, parang awa mo na, patawarin mo ako. Humihikbi niyang pakiusap, halos hindi na makahinga sa tindi ng pag-iyak. Araw-araw kong pinagsisihan ang ginawa ko sa iyo. Noong una, kain na kain ako ng pride ko. Galit na galit ako dahil pakiramdam ko hindi mo ako sinuportahan sa nanay ko. Kaya ginamit ko ang pananahimik para parusahan ka. Gusto kong maramdaman mo yung sakit na naramdaman ko. Nanatili akong nakatayo, nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pero habang tumatagal, at hindi ko na alam kung paano babalik, patuloy niya. Pinupunasan ang kanyang mga luha ngunit patuloy pa rin itong umaagos. Naging bilanggo ako ng sarili kong pride. Noong gabing iniwan kita sa ospital, pag uwi ko sa bahay, hindi ako makatulog. Nakaupo lang ako sa sala, umiiyak, gustong-gusto kitang balikan pero nahihiya ako sa sarili ko. Sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko kaya mas pinili ko na lang maging manhid. Hanggang sa tuluyan mo na akong iniwan. At nang mawala si nanay, at napagtanto ko na wala na akong natira. Sinira ko ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng totoo. Napabuntong hininga ako. Tiningnan ko siya ng may awa, ngunit wala na ang boltahe ng pagmamahal na dati dumadaloy sa aking mga ugat. Lumapit ako at umupo sa silya sa kanyang harapan. Eduardo, malumanay kong sabi, ang boses ko ay payapa at walang galit. Pinapatawad na kita, matagal na. Kung hindi kita pinatawad, siguro nabaliw na ako rito sa apartment na ito. Pinapatawad kita hindi para sa iyo, kundi para makalaya na rin ang puso ko. Tumingala siya, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Ibig sabihin ba nito, pwede pa nating subukan ulit? Pwede ba akong bumawi, Helen? Kahit anong gawin ko, babawi ako sa lahat ng kasalanan ko. Umiling ako ng dahan-dahan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik, Eduardo. Nawasak na ang kung anumang mayroon tayo. 6 na taon ang ninakaw mo sa akin. 6 na taon ng pagdurusa na hindi mabubura ng isang paghingi ng tawad. Payapa na ako ngayon. At gusto kong manatili sa kapayapaang ito. Tumayo ako at nagpunta sa kusina. Kinuha ko ang mga natirang sangkap sa aking refrigerator. Gabi na, hindi ka pa siguro kumakain. Ipagluluto kita ng hapunan, tapos umuwi ka na. Nagluto ako ng simpleng tortang talong at mainit na sabaw. Magkasama kaming kumain sa maliit kong hapagkainan. Walang nag-uusap, ngunit hindi katulad ng nakakabinging katahimikan noon, ang katahimikan ngayon ay payapa. Isang katahimikan ng 2 taong nagkapatawaran na. Matapos kumain, nagpasalamat siya at tahimik na umalis. Ngayon, paminsan-minsan ay nagkikita kami kapag may mga okasyon si Maya at ang aming apo na si Lily. Nagbabatian kami. Nakakapag-usap ng kaunti tungkol sa panahon o sa kalusugan. Naging magkaibigan kami, ngunit hanggang doon na lamang. Minsan, tinatanong ako ni Maya kung may pag-asa pa bang magkabalikan kami ng kanyang ama, lalo na't nakikita niyang nagsisisi na ito ng lubusan. Ngumingiti lamang ako at tumitingin sa malayo. Sa totoo lang,
May mga gabi na naiisip ko kung ano kaya ang mangyayari kung bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa tuwing maaalala ko ang sakit ng pagiging isang anino sa sarili kong bahay, nananaig ang pagmamahal ko sa aking sarili. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, pagkatapos ng 6 na taong impyerno at isang tapat na pagsisisi, isusugal niyo ba muli ang inyong puso sa taong sumira nito? O paninindigan niyo ang natagpuang kapayapaan kahit na kayo ay mag-isa hanggang sa pagtanda?